pag-usapan natin to. Dahil dito, siguradong magsisiputok na naman ang butsi nitong mga dilawan, pinklawan, maggugumahol na naman sila kung anong strategy gagawin nila kay BP Sara. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Unti-unti nang nagpapahiwatig si BP Sara. Yan ang sabi ng reporter. Kilala natin yan na talagang si BP Sara unti-unti na nagpapakilala ng kanya magiging BP sa 2028. Sa tingin ninyo sino? Lagay nyo sa comment section. Una, ang hindi niya pinangalan ng running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang 4 na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nang matanong yan sa bise, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako, ayan na po. Lalo manggagalaiti. Sasabihin na naman nila, di ba? Alam mo, si Defensor na may kinalaman dito sa 18 ex-Marines. At alam naman natin na si Defensor ay bata ni Gloria Macapagal Arroyo. So, kaya pinalabas itong 18 Marines. Ngayon, kasama si GMA. Bukas, yung mga dilawang political analyst daw. Wala namang na-analyze kung hindi siraan lang ang Duterte. Hindi po political analyst yung mga dilawan, ha? Yung mga hindi nyo nagtututbrush na mga political analyst. Ano po yan? Propagandist. Sigurado, manggagalaitin na naman dito kay Gloria. Sigurado yung vlogger na walang alam, kung hindi interview lang, maggagalaitin na naman kung sino-sinong mga politiko. Si Boying, sasabihin, kita nyo? O si Ombu. Sige, mang-asar ka pa, Sara. Bakit nangaasar si Sara? Alam niya hindi siya nabigyan ng maleta. Alam niya malinis siya. At alam niya yung mga dumidikit sa kanya, kailangan wala ding bahid. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. I myself went through impeachment proceedings 4 times. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Bojedi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Ayan. So, malaki pong issue na humihina na po itong impeachment ni BP Sara sa Kamara. Kaya nga naman napansin nyo, last year, talagang naggugumahol sila na mapa-impeach si BP Sara. Kaya lang, hindi nga tinanggap ng Senado at hindi tinanggap ng Korte Suprema. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila, uulitin after a year, after the 1-year bar rule. Kasi after 1 year, pwede mag-impeach ulit. After 1 year, pahina sila ng pahina. Bakit? Palapit ng palapit sa 2028. And it's public knowledge. Alam po to buong Pilipinas, malakas si BP Sara. So, without yung perang binibigay ni Tambaloslos, ngayon nahuli sila sa ghost projects, nahuli yung kanilang mga kickback, wala nang bigay, tapos, syempre, pumuposisyon yung mga taong, mga politiko, kumakampi kay BP Sara. Lalong humihina yung impeachment. Kaya pinilit nila dati. Tingnan nyo si Puno, iba na tono ngayon. Sinasabi, mahina itong impeachment na isinampa kay BP Sara. Parang tila pumapanig si Puno dahil dapat hindi paiba-iba o hindi nagdadagdag ng mga issue sa impeachment. Sabi niya, dapat may ebidensyang lehitimo. Alam naman natin si Puno sa kabila yan. Puno just represents NUP. Kaya dito pala makikita nyo, humihina na yung kapit ni Tambaloslos sa Congress. Si Gloria pa, dati tahimik.
Ngayon, nagsalita na. Ito, alam natin si Gloria sa panig ni Sara. Pero tahimik, ngayon nagsalita na. Pag tiningnan po natin yung kabuuan na yan, parang malabo nang ma-impeach si BP Sara. Tapos, nabulgar pa, binulgar pa nitong 18 Marines na kada hearing sa Congress may bigayan. Nabigyan to sila de Lima, nabigyan sila Trillanes. So yung iba dyan, medyo takot na rin. Kada pirma daw dyan sa impeachment, may bigay. Sinabi ni Chanco, pinatunayan ni Saldico, pinatunayan itong 18 Marines. Bawat hearing, may bigay. Nabubuking sila. So, talagang pahina na ng pahina. This is just a matter of time. Huwag po nating tigilan. Sa isang event naman sa Digos City ngayong araw, may bagong birada ang bise laban sa ilang kongresista. Yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders.